unti-unting nawawala yung pangangamba dahil unang-una, kitang-kita natin ang ginagawa ng China ngayon. Lalo na yung video na insulto sa Pilipino na ginawa nila. At saka yung kanilang mga naratibo katulad ng study ng Batanes ay parte daw ng China. Kahit sino naman ang umupo dito, mahihirapan na pihitin ang pagtitibay ng ating sandatahang lakas, ng ating depensa at ang national security. Opo. Sa tingin ko, mahalata ng tao yan, natututulan ng tao. Kaya nga, double time, triple time lahat dito. Kaya lahat dito, madaling araw pa lang gising na. Hating gabi na natutulog, no? Dahil nga, gahol tayo sa oras dahil ilang taon na napabayaan natin itong mga problema natin sa pagpapalakas sa ating bansa na hindi tinugunan, no? Sino ba ang nagbabad behavior? Sino bang may ambahador na pag ini-interview, nangangaral na, galit pa? No? At saka nag-aasta na parang sanggano, no? Siya ay guest dito eh. So, magmula doon hanggang sa mga study na ginagawa nila na peke, sino dapat magbago ng ugali? Kahit na anong planong gawin mo kapag walang pagkakataon or walang oportunidad, ba't mo pa gagawin? Di ba? So, tignan na lang natin kung ano ang dadaanan ko pag tapos na yung trabaho ko dito. Sa ngayon, tutok tayo kasi araw-araw talaga kailangan tutukan ito. Ibig mo sabihin, Sec, if it comes, it comes. Kung baga kung destiny, di destiny, parang gano'n. Hindi yung pinaplano. Kasi pag ginusto mo yan, pati yung trabaho mo dito, maapektuhan. Correct. Diba? Tsaka maraming nagtitiwala sa akin, yung organisasyon natin, ang ating mga kaalyado, ang taong bayan, hindi lamang sa mga hamon, panlabas at panloob, ngunit pati naman sa mga laban ng kalikasan, laban sa atin, baha, bagyo at saka lindol. So, mahirap yan pag nakulayan or naapektuhan yung pag-iisip mo ng politika. Lalo-lalo na ang layo ng politika sa professionalismo na kailangan mo dito. Apo, natanong ko po yon kasi gusto ko pong malaman yung idea ninyo kung meron bang pangamba na pagdating ng 2028 ay mag-iiba ang ihip ng hangin at magiging sweetie-sweetie na ulit tayo sa China kapag nagbago ang liderato. Natural, may pangangamba yan. Ngunit, unti-unting nawawala yung pangangamba dahil unang-una, kitang-kita natin ang ginagawa ng China ngayon. Lalo na yung video na insulto sa Pilipino na ginawa nila. At saka yung kanilang mga naratibo katulad ng study ng Batanes ay parte daw ng China. No? So ito, naglalabas na ng tunay na pag-uugali o pag-iisip nila at intensyon nila sa Pilipinas. Ngayon, palagay ko, alam naman ng Pilipino ito, kaya walang sinong pwedeng kumampi sa kanila na may kredibilidad. Yan ang aking pananaw. At habang lumalampas ang panahon, sa kikipaglaban natin sa cognitive warfare, tumitibay ang Pilipino na kailangan talaga maka-Pilipino at hindi maka-China ang gusto nilang humawak in the ultimate ng kanilang foreign and defense relations. No? So paano yun? Kung halimbawa lang ang mananalo nga ay pro-China, paano po yun, Secretary? Mag-iiba tayo, magpipivot na naman tayo kagaya nung nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pwede siguro, Alvin, kasi may dalawang bagay nga. Unang-una, sinasakop yung teritoryo natin. Pangalawa, hindi lang naman sa ating ginagawa. Sa Japan, ginagawa. Kahit sa Australia, New Zealand, at South Pacific. So, kahit sino naman ang umupo dito, mahihirapan na pihitin ang pagtitibay ng ating sandatahang lakas, ang ating depensa at ang national security. Opo. Sa tingin ko, mahalata ng tao yan, natututulan ng tao. Ano po yung nakikita ninyong risk, Secretary, if ever nga po pumunta tayo sa ganong sitwasyon na may ikaw-worst pa ba yung mga nangyayari ngayon despite po yung mga gains and yung triumphs na na-achieve naman po under the current leadership po sa defense? Definitely yun, walang duda yun. And ito ang pinaka-importante. Laban ito sa oras. Kasi habang nagpapatibay tayo, nagpapatibay din ang China sa kanilang gawain. Kaya araw-araw yung sagupaan dyan sa cognitive warfare, sa iba't ibang larangan. Ngayon, kung kahit na i-slow down natin ang pace natin, malaking perwisyo na ang mangyayari sa ating bansa. Kaya nga, double time, triple time lahat dito. Kaya
lahat dito madaling araw pa lang gising na. Hating gabi na natutulog, no? Dahil nga, gahol tayo sa oras dahil ilang taon na napabayaan natin itong mga problema natin sa pagpapalakas sa ating bansa na hindi tinugunan, no? Opo. Ano pong take ninyo doon, Secretary, sa, di ba, yung recent na nagkasunod-sunod yung paghaharas ng Oo. China. Pero ang sinabi po ni Pangulong Marcos nung ipinatawag niya si Chinese ambassador, gusto niya ng reset sa relationship ng Pilipinas at China despite yung gantong situation. Palagay ko, i-interpret natin yung reset. Magbago kayo ng ugali. Saka, pwede tayong mag-usap ng maganda. Kasi hindi naman niya masabi na diretsahan na yung katulad na sinasabi ko, no? Dahil Pangulo yan, no? Ngayon, ang reset na yan, sino ba ang nanggugulo? Sino ba ang nagbabad behavior? Sino bang may ambahador na pag ini-interview, nangangaral na, galit pa? No? At saka nag-aasta na parang sanggano, no? Siya'y guest dito eh. So, magmula doon hanggang sa mga study na ginagawa nila na peke, sino dapat magbago ng ugali? Yan ang gusto ko kay Secretary Gibbons. He will say it as it is. Ano, hindi kagaya ng iba na mayroong pag iba yung nagsalita, parang filtered, parang Safe. sanitized. Pero si Teodoro, he will say it as it is. Buti Correct. walang pumipigil sa inyo, Secretary. Wala. At saka lalo na dito sa usaping ito. Usapin na ng taong bayan to eh. Sa atin nakasalalay din ng depensa at sa akin din umaasa ang ating mga miyembro ng DND, ng AFP, na ilahad din ang rason kung bakit nakafocus sila sa misyon. Yan ang pagdedepensa ng ating bansa. Kaya ako naging Secretary of National Defense kasi may laya akong magsalita, sibilyan ako. Ang mga sundalo, bawal yan. No? So, pero ganun pa man, kailangan magsalita tayo sa pamamaraan na makakatulong sa trabaho nila. Oh, Opo. tama. Pero paano natin yun i-reconcile, Secretary? Kasi meron kayong liberty to speak strong statements and yung pag-defend natin. Pero baka po hindi siya nag-align sa kung ano naman ang sinasabi ng presidente O ng DFA. ng parang Hindi. ang pananaw po ng iba masyadong soft, safe. Kayo tapos siya strong, Ano po resolute. paano Okay, po natin on i-explain diplomacy. sa public na, yes sir. Yeah, yung diplomacy and other relations, you be careful but you keep the door open. You don't close the bridge. Hindi mo sinasara yung pintuan. Ito, sa defense, talapat sarado talaga yan kasi sagrado ang security niyan. Kaya, depende sa rule, yun ang ime-message mo. No? Kami, hindi kami naglilituan. Kung nalilito yung China, mabuti yun sa kanila. Opo, kasi ang sabi ng China palagi, ang bukang bibig ng China, Pilipinas ang Ang nagsisimula nangunguna, oo. ng gulo. Yun ang kanilang narrative. Pustahan tayo. Magpadadal tayo ng barko doon, magpalipad ng saranggola yung mga sundalo doon, sasabihin nila, nanggugulo tayo. Di ba? Kung meron mang consistent sa Kasi sila kanilang nag-water cannon nga, hindi ba panggugulo yun? Oh, tama nga po, ano. So, hindi Saranggola lang, saranggola lang. Tama. So, hindi lang siya physical battle, kung hindi actually battle din siya ng naratibo. And it Oo. extends to cyberspace. Ano po, Secretary? Paya, kasama na yun doon. Pero ano ang root nito? Kailangan lahat ng gawin nila may kredibilidad na tatanggapin ng buong mundo at tatanggapin ng Pilipino. No? Tapos, saan na nila i-disseminate yan? Pero kung magmula doon sa ginagawa mo at doon sa sinasabi mo, ang laki ng puwang, kahit na anong cyberspace mo dyan, walang mangyayari dyan, wala pa rin maniniwala sa'yo kung hindi ang mga mamamayan mo na walang choice. Dahil ikukulong mo eh. Ititiyanaan mo sila pagka hindi naniwala eh. Opo. Ang tindi ng batas nila dyan. Kaya nga tayo nag-iingat. Dahil meron silang national security law na nagmamandato lahat ng kanilang mamamayan, organisasyon, eskwelahan, korporasyon sa China o sa ibayong dagat, mandatory ang cooperation sa kanilang intelligence authorities. Opo. Pangalawa, Sige po. ito pa recently, meron silang law on ethnicity and racial unity. Kung saan sinasabi doon ang Uyghur at Tibetan ay Chinese daw. No? Ito ay hindi lang nagpaparusa sa mga sumasalungat doon sa China mismo, pero epektibo ito sa mga dayuhan kahit na nasa labas ng China.
Ganun? Oo. Tapos, lalabas ng study itong Jinan University na magsasabi ang Batanes ay parte ng Yeah. China. Okay? Ngayon, dito sa backdrop ng mga batas na to, may tunay na kalayaan ba maghayag ng katotohanan yung university na yan? At ang mga university sa China ay state-owned and state-operated. Pangalawa, may batas pa. No? Tapos dito nang gagaling sa Jinan University mismo ang malaki na mga guro na pinapadala nila dito. So dahil lamang sa dalawang batas na yon, yung 2017 National Security Law at yung Law on Racial Ethnicity na may tinatawag na extraterritorial application, yun ang masusi natin pinag-aaralan. Kung wala yung mga batas na yon, bakit pa natin pag-aaralan? What are you saying, Secretary? Sorry, pakilinaw po. Sinasabi mo is may infiltration ba na nagaganap? Yung mga taga-China na pumupunta dito, at the same time yung Pinoy na pumupunta doon, parang may infiltration na nagaganap? Dapat yan ay talagang masusing pag-aralan. Dahil nga, doon sa batas na dalawa na ginawa na yon, tapos ang parehong institusyon na nagpapadala ng mga cultural exchange, guro, etc., siya ang naglabas ng study na ang Batanes ay parte ng China at ngayon lang nilabas yan after the extraterritorial application ng batas na ito. No? So, hindi yan aksidente.